Yan, naka-record na tayo. So, yan. Hello sa'yo dyan. Bumati ka naman sa ating Yes. Alright, so 100,000 bago participants. pa ako magpakilala, gusto ko munang i-shout out ang ating mga nagkasigwapuhan at nagkasigandahan at nagkasipangitan. Ay, nagkasigwapuhan, nagsigandahan ng mga business partner, ha? Hindi lang dito sa Pilipinas, especially sa mga OFW. Pero siyempre, bago ko pa makalimutan, meron tayong bagong team sa bansang Masbate. Shout out po sa lahat ng mga nasa Masbate ngayon, ha? Nanonood. Hello sa lahat ng mga taga-Masbate. Kita-kits tayo, kita-kits dyan. Bansa na pala yan ngayon. Gagawin nating bansa yan. Yes. So, welcome po and thank you so much. Bago yan, pagpasalamat muna tayo. Thank you so much, ayan, Mentor Armando, for being here tonight. And Yes. excited kami, lalo na ako, okay, na ma-interview or di ba, Q&A ito ng mga pang Mr. Universe. Ayan, ready ka Yeah. na ba? Akala ko Miss Universe eh. Ayan, so, syempre, sobrang daming bago ngayon. Ang dami kong nakitang bago. And for sure, marami ding mga nanonood right now sa live natin. Ayan, na mga ngayon ka lang nakita. Syempre, na-mention ko na kanina that you are former, tawag nito, artista. Artista. Yan. Totoo yan, totoo. Security guard na iwan ko sa'yo na talaga naman, congratulations, excited ako sa magiging sharing mo. But before yan, so ayun, itanong ko pa din kung ano yung maliban sa pagiging security guard, ano pa yung iba mong naging trabaho. Okay? Mm. And kumusta yung buhay mo bago ka nagsimula dito sa AGG, bago mo nakita itong UR online system? And tawag nito, yun. Sige, yun na muna. Ayun. Start na ba tayo? Yes, start na tayo kasi mahaba-haba yung By the way, pangalan ko po Armando Pable. So bago po nangyari sa akin to, siyempre balikan muna natin itong mga nakaraan, di ba? Ako po itubong Masbate. So sa mga taga Masbate dyan, taga Masbate din po ako. Doon po ako krineet. Doon po ako ginawa ng mama at papa ko. At siyempre doon po ako pinalaki for 18 years. Alright? So after nun, siyempre, sa hirap ng buhay kasi hindi na kami kayang pagpaaralin ng mga magulang namin ng college, kiti 12 lang po yung natapos ko, nakipagsapalaran dito sa Manila. Kasi bakit? Isa din po ako sa inspired doon sa mga galing sa Manila, pag uwi sa Masbate, iba ang dating. Akala mo naman may datong. Ha? Kaya, so I'm so very inspired na pupunta din dito sa Manila. And in reality, pagdating ko po dito sa Manila, bago po ako naging security guard, marami po akong na-encounter na trabaho. Una, pinakauna kong experience dito sa Manila, naging construction worker po ako. By the way, tinanggap ko yun kahit medyo may pride. Sabi ko, pwede naman to. Di bale ng gwapo. Ha? Pwede naman mag-construction worker eh. So yun, naging construction worker ako, 6-month experience, kasama ko yung si Dindo. And that time kasi unti-unti, napapagod, init, parang alam mo yon, hindi ko na nagustuhan yung trabaho. Doon po ako nag-decide na umalis. Naghanap ng another pagkakitaan. Good news kasi natanggap po ako bilang dishwasher. Dishwasher ng kantin. Alam nyo guys, Wow, nakakatawa lang kasi disaster. nung naging dishwasher po ako, 150 po yung arawan ko. 150, 12 hours po kami naka-duty. Grabe, no? So, sumugal ako doon for 3 months. Kasi wala kang choice eh. And after noon, umalis ako, nakatry din po ako mag-ahente ng gas. Kung alam niyo yun? Mga ahente sa gas, mga safety device, dito sa Cubao. So, naglako-lako din po ako dyan. And bago po ako naging security guard, yan, 2 years po ako naging security guard. Dito po kami nakatira sa Payatas, kung alam yung tambakan ng mga basura. So, dyan po kami nagmula, dyan kami napadpad. Alright, so 2 years experience. Ano to, tuloy-tuloy na ba natin to? Kwento na to? Ayun. 2 years experience, isa sa mga dahilan bakit po ako nawala sa pagiging security guard, doon po sa pandemic. Yan, sa pandemic. Kasi bakit? Gugustuhin mo namang mag-duty,
Kaso hindi pwede eh. Bakit? Ipaglabas nga ng bahay, hindi pwede. Kasi paglabas mo pa lang ng pinto, para kang aso na tatalian ng barangay dahil sa... Alright, kaya yun, talong stories yun. Ah, nawala ng duty, doon na nagkahirap-hirap, grabe no. So by the way, nasa mga one year din yun. Yung tipong alam mo yun, aasa ka na lang kung kailan maghatid ng tawag nito, Ayuda, ang kailan ayuda. maghatid ng bigas yung barangay. Bigas, 1 kilong bigas na may kasamang isang sardinas at 3 pirasong itlog. Yeah. Wow! At least may pa-healthy pa, may itlog pa. So bago nangyari yung pandemic, Coach Armando, ano yung sa pagiging sa balik-balik mo araw-araw sa trabaho, yung pagiging security guard, yung ahente, yung kung ano-ano na yung pinasok mo, ano yung pinaka talagang challenge mo doon sa pagiging empleyado? Ayun. Marami kasing klaseng challenge eh. Yung pinaka mahirap para sa Ayun, para sa akin naman, isa sa pinakamahirap para sa akin bilang nung empleyado ko dati. I'm not against for big employment ha. Yung tipong ang baba ng, alam mo yon, ang baba ng tingin ng tao sa iyo. Tama? Kasi may mga security guard ba na nandito? So, nag-security guard po kasi ako sa bangko eh. So, siyempre, yung mga pumapasok na mga mayaman, may mga pride din talaga. Kaya doon ko, alam mo yon, kailangan mong tiisin. Kasi trabaho yun eh. Yung tipong para kang, kung alam niyo po yung K9, di ba? Di ba? Kung alam niyo po yung K9, so parang ganun ang tingin ng tao sa iyo. By the way, kaya ko naman yung hirap. Right? Kaya ko naman yung hirap sa pagtatrabaho. Yung challenge na nakatayo maghapon. Pero yung hindi ko kinakaya talaga yung, alam mo yung, ganito ka lang kaliit sa tingin ng mga tao. Tama? Especially kapag alam nila probinsyano ka. Hindi naman lahat din ng tao. Pero may mga tao talagang mararamdaman mo yung enerhiya nila. Di ba? So, yun. Doon po ako nag-isip at isa din yung sa naging ano sa akin, yung tipong, alam mo yon, paulit-ulit kang mag-duty, gigising ka ng madaling araw, 3:00 ng madaling araw, uwi ka naman ng 11:00. Alright? 11:00 ng gabi. Yung tipong, pag alis mo sa bahay, yung kasama mo sa bahay tulog pa. Pag uwi mo, tulog pa rin. Grabe, no? And one day I realized, nung time na, alam mo yung, dumaan yung bagyo, familiar po kayo ng binaha dyan sa G. Araneta, papuntang Santa Misa. Kasi dyan ako nagjo-jote. Dumating yung time na nagbagyo kasi nagbibisikleta ako noon. 11:00 ng gabi, baha. Siyempre, kailangan kong umuwi eh. Kasi kung hindi ka uwi, saan ka matutulog? So dumating pa yung time na, alam mo yung, binuhat ko yung bisikleta ko. Hanggang dito yung tubig. Alright? Ang baho ko pa kasi siyempre, galing sa kanal yung tubig eh. Kaya doon ko po talaga na-realize, ang hirap pala maging, alam mo yon, ang hirap pala talagang makipagsapalaran or maging part sa pagiging empleyado. Kasi wala kang choice eh. Kailangan kumita eh. Kailangan na magtrabaho para kang survive. Umulan o bumagyo, wala kang Yes, totoo yan. Yung tipong, alam mo yung, wala kang ganang mag-duty pero wala kang magawa kasi wala kang pera. Kailangan mo talagang mag-duty. So, yun yung mga nadanasan ko din before. Grabe, no? So, curious lang ako, yung mga panahon na yon, syempre hindi mo pa alam ang yung about sa AGG, no? Wala ka pang alam about sa digital business na gagawin natin. So, na-curious lang ako kasi noon, hindi ko rin alam kung may pangarap ako eh. Ikaw ba, ano yung pangarap, nangarap ka din ba sa sitwasyon na yun, pagiging yung sahod mo, yung maliit lang yung sahod para makasurvive lang, tapos ganun pa yung sitwasyon, na nangangarap ka pa ba sa sarili mo, sa pamilya mo, ganyan? Yes. By the way, siyempre, kasi sa bangko kasi kapag duty sa bangko, araw-araw mo makikita yung mga kapal na pera eh. Limpak-limpak na pera eh. So, doon, habang tumatagal ako doon, parang napaisip, gaano ka kasarap kapag akin yung pera na yan. Hindi naman pwedeng hold upin. Yung tipong, alam mo yung kinikita ng manager, kumikita ng 50 to 70,000 a month. Yung tipong ma-realize mo na, kumbaga may imagine mo, what if ako kaya yung naging manager dito? Gaano kaya kasarap yung buhay? Doon nagsimula eh, na habang tumatagal,
Kasi yung kinikita ko that time is kapag sagad sa duty, umabot ng 18,000. Pero ano yun, duty ng gabi, duty ng umaga. So sa Wow. garage, minsan wala pang uwian. Kailangan tuloy-tuloy yung duty. Kumikita ng 18,000 naman. Pero yung mga may magandang posisyon sa bangko, especially yung manager, yung mga management, magaganda yung buhay, yung tipong pag-uwi, may magsusundo na kotse, Mm. pagpasok, nakakotse, tapos susunduin mo pa, payungan mo pa. Yung tipong ma-imagine mo, what if ganyan din kaya yung buhay ko? So doon nagsimula eh. Paano kaya nila narating? Pero siyempre tayo kasi is career oriented, isa lang yung nasa isip natin. Siguro, kasi maganda yung pinag-aralan ng mga yan. Siguro kung ako Mm. nakapag-aral, siguro, yun yung mga thinking ko dati. Siguro kung ako, kung kaya palang pinag-aral ng mga magulang namin na mag-college, siguro, police din ako ngayon. Siguro, teacher din ako ngayon. Ganon eh. Ah, Grabe, no? So, yun nga. Kasi na-curious lang ako kung, kasi hindi lahat, di ba? May mga empleyado na naisip na lang nila, makasurvive na lang, bahala na yung pangarap, basta mabuhi. Mabuhi na lang yung, ano, yung talagang priority, mabuhay na lang sa araw-araw, makasurvive. Well, di ba? So, paano mo naman na-discover yung EGG, yung UR online system? Paano mo siya na-discover? Paano ka nakapag-umpisa? Paano ka na-convince din na mag-start? napakagandang kwento. Alright. By the way, noong time kasi ng pandemic, ito kwento ko lang. Noong time kasi ng pandemic, lahat kami wala ng income eh. Maliban doon sa kapatid namin si Dindo. Kasi nung time na naimbitahan kasi si Dindo dito way back 2019, May of 2019, pag uwi niya kasi sa bahay, galing siya sa office noon eh. Kasi yung trabaho na nagjo-joyride siya. Tapos, galing kasi siya sa Montalban, tapos naimbitahan siya sa loob ng jeep lang. Inimbita siya sa taong taga General Santos, taga Mindanao. And then, kinabukasan, pumunta sila sa office, naka-attend siya ng training, baliw na baliw, yung tipong pag-uwi doon sa bahay, alam mo yung nangalampag, yayaman na tayo. Tapos kami, walang laman ang tiyan. Tapos sabihin sa'yo, yayaman ka. So, yung tipong ganun ang nangyayari. Tapos, sabi niya sa akin, Tol, yayaman na tayo. May nakita akong opportunity, yayaman na tayo. Pero mo yung kasama mong lumaki, tapos alam mo kung gaano kahirap yung buhay nyo. Tapos sasabihin sa'yo na yayaman na tayo, paano gagawin nyo? Yung tipong kapag titingnan mo siya, hindi ka panipaniwala eh. Parang kulang mo na lang, subuan ng kanin para pakainin mo na, baka gutom lang eh. Yung tipong ganun. Tapos mayroon pang isang words doon na ah, sama tayo, yayaman na tayo sa ganitong business, tapos sabay sabi, pwedeng pahiram ng 500. Wala palang pera. Yung tipo, actually, hindi po ako naging positive that time. Hindi po ako naging positive nung time na inimbitahan po ako. Alright? Kasi nagsimula siya kasi, hindi pa naman pandemic time eh. Tapos ako kasi, kampante pa ako, kasi may duty pa naman, tapos may kinikita pa naman. Ang naging challenge lang, nung dumating yung pandemic time. Kasi ito yung worst eh. Nung dumating yung pandemic, hindi na kami iniimbita. Ang malala doon, siya kumikita, kami nga. Tama? Nagulat kami, ano kayo ginagawa ng batang to? Yung tipong kami natutulog, siya ang ingay, ang daming kausap. Minsan nga, sinisigawan pa namin, magpatulog ka naman kung ayaw mong matulog. Diba? Yung tipong gising siya ng gabi, kami naman patulog. Kapag gising kami ng umaga, siya naman natulog. Kaya doon din kami nagtaka, bakit kumikita? One time, niyaya niya ako ulit. Ang sabi niya kasi, punta tayo tol sa Ortigas. Ito, magandang kwento to eh. Kasi siyempre, mga binata, sabi niya, punta tayo sa Ortigas. Man-chicks tayo. Eh, binata ako. Di ba? Ano, sabihin ko, sige. Man-chicks eh, di ba? Yun yung mga probinsyano talaga, pag-chicks talaga pag-usapan. abdik. Update ba? Alright. And siyempre, sumama ako kasi bakit meron namang meron namang libre, i-free niya ako sa pamasahe, tapos Mm. i-free niya ako sa Jollibee. Alam niyo naman, minsan lang din ako nakakain ng Jollibee kasi yung pangkain mo sa Jollibee, tipirin mo na lang, pamasahe na lang sa trabaho eh. Kaya kapag i-operan ka ng libre sa Jollibee, may kasamang panchicks.
And then, pagdating namin sa Ortigas yun, pinasok kami doon sa, alam mo yun, 7th floor ng Burgundy Tower. Dinala kami doon, nagtaka ko, ang dami nga pala, ang dami nga tao, ang dami din chicks, pero bakit parang may party? Di ba? Doon ako nagulat yung, hindi lang parang may party, yung may sumigaw na 1 milyon, 2 milyon, milyon-milyon palakpak. So, na-culture shock ako doon eh. Parang nagtaka ako, anong meron dito? Kulto ba ito? Pero, marami din ako natutunan nung time na yon. Kasi yung isa sa mga speaker, isa sa mga may-ari sa company. Yan, ang dami, pinaliwanag yung negosyo, good news, wala akong naintindihan kahit isa. Noong time na nandun pa ako sa harap mismo sa speaker. Kasi, iba naman yung intention ko eh. Tama? Yung intention ko, makarating doon, kasi yung dahilan, man, chicks. Tapos yung usapan, negosyo. So wala sa akin, di ba? And yun, after ng events, uwing-uwi na. Tapos, tinangay pa kami doon sa, diyan po alam nyo yung Ortegas, yung Robinson Galleria, may Uncle John dati eh. So pinaliwanag ulit sa akin yung business one-on-one. At isang words na hindi ko makalimutan, bakit ako nakapag-decide, yung tipong, kapag hindi ka nagninegosyo ngayon, time will come, baka robot na ang maging security guard. nangyari na siya kasi sa China, tuloy, yung delivery doon, robot na. Di ba, nangyari na sa panahon natin ngayon eh. Yes. At isa sa mga hindi ko makalimutan, yung sabi sa akin, hindi transparent yung panahon. Tama? Pwede bukas, magkaroon ng emergency, mawalan ka ng trabaho, pwede magkasakit ka. Ang tanong, kapag nagkasakit ka ba, may sahod ka? Yun lang. Di ba? Sabi ko wala. O ngayon, pag wala kang sahod, kumakain ka ba? Oo naman. Bumibili ka ba ng gamot? Oo naman. Ang tanong, may pera ka ba? Wala. Yun lang. Kaya sa ayaw at sa gusto ko, doon ko naintindihan, oo nga pala no. Kailangan nga pala no. Di ba? Ang problema, kasi nung naintindihan ko na siya, naintindihan ko na yung business, pera naman din yung problema. Kasi siyempre, wala akong pera eh. Paano ako magsimula? Pero yung sabi kasi, may kasabihan din eh. Isa din sa mga tinuturo sa akin, kung wala kang pera ngayon, hindi mo naman kasalanan yan. Kasalanan yan sa naging panahon mo. Kasalanan yan sa naging past mo. Alright? Yeah. Pero kapag simula ngayon, darating pa sa 5 years, wala ka pa rin pera, na aware ka naman, ay kasalanan mo na yon. Tama? Hindi na sa panahon yan. Sakto. Paano mo nahanapan ng paraan? Yung pang, start mo dito? Ito malupit doon. Kasi yung, kakasahod ko kasi nung 15 na yon. Tapos every time kasi magsahod ako, yung matitira kasi pira sa akin, na pambayad sa bahay, pambudget sa pagkain, at saka yung panggatas, di ba? May natira sa akin na 5,000 mismo sa ATM ko. Budget kasi yon, pantawid mismo sa katapusan, sa sahod ulit. Tapos, binunot ko pa, winidraw ko pa. Parang alam mo yung na-hype din ako nung time na yon. Kasi nandun din yung excited eh. Ito na, yayaman na talaga to. 2 tao lang naman palang iimbitahin, yayaman pala tayo. So, ganun yung paliwanag eh. Kaya, yun, nabunot yung 5,000. The rest, ginawan ko ng paraan. Humiram din ako. Nanghiram ko din ako sa kapatid ko. That's why nakapagsimula ako sa business. Eh, nakakatuwa lang kasi, kinabukasan, yung pa-duty ka na, yung tipong wala ka ng pera, wala ka ng pamasahe, wala ka ng pagkain. Kasi, sinugal mo sa business eh. Tapos, manghiram ka na lang ng pera doon sa kapatid mo, tapos ito yung maririnig mo. Saan na pala yung pera mo? Dahil sa networking na yan, magpapabudol ka. Yung tipong ganon. So, yun. Napakagandang challenge din na nangyari sa akin. Parang alam mo yung, paano kaya ito? Diba? Paano kaya ito? Ano kayang gagawin nito? Magbaktas, di ba? Maglakad papunta sa trabaho. Makisakay, di ba? So, yun yung mga naging una kong journey talaga dito eh. So ano yung nung mga panahon na yon na walang-wala ka nang bumalik ka sa trabaho mo, nagkaroon ka ba ng takot na, nagdududa ka na, may mga ganyan ka din bang naramdaman? Yung mga Actually, bumalik na ako sa trabaho kasi, ang nangyari kasi sa akin, na-off ako ng 1 year. Nung nagsimula kasi ako sa negosyong ito, na-off ako ng 1 year. Bakit? Hindi po ako nakahataw, unang-una. Nawala po kasi yung cellphone ko kasi nalasing ako.
Tapos, ang nangyari doon, siyempre, hindi na ako makasabay sa network noon eh. Hmm. Wala, ang hirap din kasi bumili ng ano, ang hirap din kasi bumili ng cellphone kasi yung sinasahod ko, para lang talaga doon sa pagkain, panggatas, pambayad ng bahay, so pamasahe, so pang-survive pagdating para makasahod ulit. Kaya Hmm. yung cellphone kasi, kahit 5,000, hindi ako nakabili ng cellphone eh. Pero I'm grateful po ako kung familiar kayo nung pamigay ng gobyerno ng 2 beses, tig 8,000, di ba? Kung familiar kayo noon, pandemic time yon, di ba namigay yung gobyerno? Yung mga nakatanggap ng pandemic, comment ka yung, dyan. yung nakatanggap ng 8,000, yan, kaway-kaway. 2 beses ako nakatanggap noon. And yung unang bigay sa akin, yung 8,000, binili ko siya ng cellphone. Yan, binili ko siya ng cellphone. Tapos, yun yung ginamit ko na ginawa ko na rin ulit yung network. Alright? Ang challenge pa noon, after ko bumili ng cellphone na yon, nilaglag pa, basag pa. Kaya hanggang nung nag-full time ako, dala-dala ko yung cellphone na yon. Pero grateful ako kasi kahit basag, kumikita ng 100,000. Yun yung maganda. Pero yun, napakaraming challenge din sa akin bago din ako nag-full time. Kasi siyempre pabalik na sa duty noon eh. Medyo pa okay na yung panahon. Pabalik na sa duty, may duty na everyday. And si Dindo kasi kasama si Master, pumunta doon, galing dito sa Laguna, pumunta doon sa Payatas. Tapos doon sila nag-hub. Yung hub namin doon na alam mo yung pag-apak mo eh walang tiles eh. Di ba? Walang tiles, lupa. Oh, walang kisame, walang tiles. Yun yung hub nila doon eh. Tapos yun, doon ko nakita yung mga ginagawa nila kapag nagzo-zoom, dumadami na. And yun, doon nila ako niyaya na sasabay sa ganitong business, mag full time. Doon ako nag-isip na 2 years na ako nagtatrabaho, 2 years na ako sa pagiging security guard. Parang habang tumatagal, napapansin ko, pahirap ako ng pahirap. Di ba? Habang tumatagal, ganun yung nangyari sa akin. Akala ko ba, kapag may trabaho, pa-improve ng pa-improve. Iba yung nangyari eh. Kasi Akala mo lang. oo. Yung una kong sanata sa trabaho kasi, actually, ano pa, yung, alam mo yung malalaking, malalaking tona pa yung binibili. Habang tumatagal, galunggong na yun. Yun na yung nangyayari. Kaya, doon ako nag-isip talaga na gagawin ito full time. Kasi sabi kasi sa akin ng kapatid ko, sabay ka sa amin, sama ka sa amin. Kasi kikita ka ng malaki. Yayaman tayo dito. Kaya noon, madaling araw, hindi na ako nag-duty. Ang sabi pa ng kapatid ko, kasi siya yung tagagising umaga, ito nakakatuwa to. Siya yung tagagising umaga sa amin. Sabi niya, anong oras na? Hindi ka pa rin naligo. Anong oras na? Sasabay ka ba? Yung sagot ko naman, hindi na ako mag-duty, mag-networking na ako, mag-full time na ako. Walang hiya ka. Sabi niya. Kung kailan nabalik yung duty, saka ako aayaw. And siyempre, medyo negative siya. Ako naman, buo na decision ko. Total of story short, nag-decide akong gawin ito full time. Yun pala yun. Oo. So, ayan, may mga nagko-comment ata ng kanila. So, i-comment nyo nga dito kung paano din kayo na-convince na maging ng your online system. Ayan, para alam naman natin, no? Kung i-comment mo dyan kung ano yung nakapag-trigger sa'yo para sumali, di ba? Kasi nakikita, narinig nyo na yung kay Coach Armando, paano siya naging part, di ba, ng ating community. Okay, paano niya nag-start dito sa EGG. And doon naman tayo sa na overcome mo na yung Coach Armando. So, Yes. doon naman tayo sa transformation. Ayan. Dito masaya na to kasi 'di ba, nung naging empleyado, tapos nag-start, sumubok, naglakas ng loob, nagduda, pero na-conquer mo yung duda mo. Wala kang ibang choice eh. Walang ibang choice kundi 'di ba, i-overcome yung lahat-lahat ng challenge na meron ka. Ngayon naman yung ano yung pinaka malaking pagbabago sa buhay mo mula nung nagsimula ka? By the way, meron pa akong hindi nakwento doon eh. Oh, di ko pa. Bago nangyari yung pagbabago.
So, ituloy ko lang. Noong time kasi na nag-full time na ako, that was 2020, December 7. Yun yung time na nag-full time ako sa ganitong negosyo. Kasi expect ko talaga na kapag nag-full time, malaki ka agad yung kikitain. Ito yung naging challenge sa akin. Noong time kasi na yon, meron akong ginagatas 3 months old na baby. Tapos, yun, negative yung nakalip-in ko before. Yung tipong gusto mo lang din naman yayaman, tapos papiliin ka pa na ano, negosyo o ako. Dito, marami ka. Alright? Yung tipong, yung networking na yan or yung pamilya mo. Yung tipong ganon. So, siyempre, sabi ko naman, kung pipiliin ko siya, babalik ako kung anong buhay na meron kami. Alright? Kapag pipiliin ko to, alam ko merong future after 5 years. At higit sa lahat, marami pa namang nag-aabang dyan eh. So, yun, pinili ko tong ganitong career na to kasi meron akong nakita na hindi nila nakikita. Alright? Meron akong nakita na hindi nila nakikita. Meron akong nabivisualize kung anong mangyayari sa akin na hindi nila nakikita yon. Kaya siguro, naintindihan ko din bakit sila negative. Alright? Pero yung challenge sa akin, first week ko pa lang, ang daming negative sa buhay. Kasama na yun siya, yung tipong alam mo yung prospect mo, tapos close deal na sana, tatawagan pa kasi nagsisilos. Yung tipong ganun, kahit senior citizen, pinagsisilosan. Yung tipong ganun. Kaya dumating din sa time na 6 months akong hindi nagpaparamdam, binablock ko lahat parte ng pamilya ko sa Facebook ko. Binablock ko lahat, totoo yan. Kasi kung sila lang din naman yung maging dahilan para hindi ka makapag-move forward, bakit hindi mo na silang iiwan ng kaunting panahon? Tama? Sabi nga, kung gusto mo lang din naman silang tulungan, bakit hindi mo muna unahin yung sarili mong ilagay sa maayos para matulungan mo sila? Eh, yun yung naisip ko. Sige, isit aside ko muna sila. And yun, hiwalay muna ha. Tuluyang hiwalay ha. And after 1 week, dumating din yung challenge sa akin, yung tipong alam mo yun, walang nagsimula sa ganitong business na maganda kaagad ang buhay. Totoo yan. Kasi yung present situation natin ngayon as first timer, yun, dadaan kasi tayo sa shortcut eh. Yung tipong 40 years sa paghihirap sa bilang empleyado, dito kasi papaiksiin natin pwedeng 5 years, diba, para the rest of your life is mag-enjoy ka na lang. Kaya medyo mahirap talaga siya. And dumating nga sa time yung nagsimula kami na alam mo yung one day, one it, minsan no it, pero may one day. Yung tipong ganon. Yung tipong tuna-tuna muna, tama, hati-hati muna. Tapos dumating din sa time nung nagsimula kami dito, yung tipong maglalaba ka, maliligo ka, walang sabon, walang shampoo. Tama? And buntik din akong nag-quit sa ganitong business. Tama? Buntik din akong sumuko. Yung time na parang na-realize ko nung nagtrabaho ako, okay pa naman, galunggong yung ulam, nakain ako ng 3 beses sa isang araw. Pag naligo ako, naka-head and shoulder, naka-shell ka. Samantala ngayon, maligo ako, tubig na lang ang natira, wala na sabon. Minsan nga, 3 beses bago maligo, bakit nagtitipid sa tubig? Alright? And yun yung sumubok din sa akin na parang sinabi ng universe, deserve mo ba? Kasi totoo lang, maganda naman talaga ang buhay na naghihintay. Ang tanong kasi dyan, deserve mo ba? Sometimes kasi kailangan natin maintindihan eh. And buti na lang hindi ako nag-quit nung time na yon, na yung tipong decided na sana akong uuwi. Tapos sabi ng kapatid ko si Dindo, ngayon ka pa ba titigil? Eh, nagmumomentum ka na. Yung time na yun, hindi ko alam kung anong momentum. Sabi ka, oo nga, no? Ito yung ganon. Then, tuloy-tuloy lang ako, tuloy-tuloy. And then, kumapit ako sa salitang ngayon lang to. Tama? Ngayon lang tong challenge na ito. And after 1 year, 2 years, 3 years, yun, ang ganda na naging transformation. Sabi ko, doon ko na-realize na, kaya pala binibigay ng una yung mga challenge, mabibigat, mga rejection, masakit, problema. Kasi bakit? Para ma-enjoy mo yung dulo. Kaya doon ko naintindihan na, normal pala sa lahat na nagsisimula. Na kapag nagsimula ka sa ganitong business, hindi ka agad maganda ang buhay. Parang nagsisimula kang magmimina, kumbaga. Tama, na maghuhukay ka ng ginto. Siyempre sa una, kailangan mo maghukay ng malalim eh. So ganun din pala sa reality ng buhay kung gusto mo maging successful. Yes. Right?
And sa mga experience na yon, sa mga experience na kasi yung problema, marami kang pagdadaanan, isa pala yung sa pinakamalaking parte na mag-success ka kasi yung experience na yon, paunti-unti marami kang problemang nasosolve. Parang kung yung parang abogado kapag maraming problema na ipanalo, maraming kaso na ipanalo, nag-i-improve, nag-i-improve, nag-i-improve. Ganun din pala tayo. Habang tumatagal, parang nagiging basic na lang sa atin yung mga challenge and nagiging manhid ka, tama? Parang wala ka nang pakialam. Doon pala darating yung biyaya talaga kapag deserve mo na siya. Sabi nga kung saan Oo. ka feeling mo bibitaw ka na, doon ibibigay. Pero guys, expect nyo sa lahat ng first timer dito, even part-timers ka, meron at merong bagay na ibibigay si Lord sa'yo na challenge sa'yo kung talagang deserve mo to. Kaya minsan sa mga first timer, hindi may iwasan. Unang binibigay na challenge, asawa. Tama? Asawa. Kasi yun yung unang hihila sa'yo eh. Especially kapag OFW ka, monthly ka nagbibigay. Tama? Ang sabihin ng asawa mo, ano ba yung ni-Turkey na eh? Padala mo na lang sa akin yung 20,000 eh. Lolostayin natin yan. Yung ganun. Kaya negative silang magnegosyo ka kasi hindi nila naintindihan eh. Yun yung unang kailangan yung ipasa. Normal talaga, habang tumatagal ka, habang nag-grow ka, tumatagal ka, normal talaga na bago ka mag-level up, kailangan ipasa mo muna yung mga problema ngayon. Sakto. Oh, may na-take away ba kayo doon sa sinabi ni Mentor Armando? Yan. Type nyo nga dyan yung mga natutunan nyo. Kasi hindi lahat Coach Armando naka-realize na may ganun pala sa buhay. Mm-mm. Basta humihinga ka lang nandito sa earth, basta yun na yun. Di ba? Di ba? So, may mga bagay ka na rin kailangan mong, di ba? May mga bagay ka Saka kailangan natin maintindihan na ang success kailangan ipaglaban yan. Kaya alam nyo ba bakit konti lang yung nag-success? Kasi konti lang din yung lumalaban, deserve na tapusin yung mga challenge eh. Tama? Kasi isa sa pipigil din sa'yo, yung personal na madadaanan mo dito. For example, magsisimula kang yayaman, ang pinakaunang kalaban natin dito, yung sarili natin eh. Yun ang pinakamalaking kalaban natin kapag gusto mo maging successful, sarili mo. Paano mo siya i-manage pagdating sa emotion, tama? Paano mo utosan ang sarili mong gagalaw kapag napapagod ka? Paano mo gisingin ang sarili mo kapag tulog ka? Di ba? Tipong ganun. Kaya konti lang din yung naging successful. Yung mga taong alam mo yung hindi sumusuko kahit nahihirapan. Yes. Yun yun. Yan. So, paano mo hihilain yung sarili mo kapag, di ba? Tama yun. Ano, bangon? Kasi unfair naman din kasi eh. From the word success kasi, masarap. Masayang buhay, marangyang buhay. Tama? Andyan na lahat. Yung gusto mong bibilhin, mabibili mo. Gusto mong bumili ng kotse, makabili ka. Gusto mo ng savings na milyon, may savings ka. Ang success kasi sobrang sarap. Gusto mo mag-travel, makapag-travel ka. Pero bago kasi marating yan, alright? Ito muna. Bago ka makarating dyan sa sarap, tanong, deserve mo ba ito? Deserve mo ba ngayon? Yan. So, comment ka kung deserve mo na ba yung success. Parang ano lang yan, parang mga warrior. Na kung deserve mo maging general, dapat deserve mo sa maraming laban. Deserve kang lumaban sa maraming laban talaga. Tama? Kaya kapag buhay ka, di ba? So, bago tataas yung ranggo mo, parang pulis. Dadaan ka muna sa maraming bakbakan, sa maraming gera, bago tataas yung ranggo mo. Ganon din dito. Yes. Ang dami kong natutunan. Ang dami niyo bang natutunan? Ang dami lang mga comment and then syempre sa ating live din. So, ayun. Ibang klase yung challenge na meron si Coach Armando kaya talagang masabi mo deserve na deserve niya yung resulta niya right now. Pero gusto namin marinig yung yung talagang sinabi mo, ano yung pinakamalaking pagbabago sa buhay mo mula nung nagsimula ka, maliban sa iba ka na ngayon magsasalita eh. Di ba? Yes. Mag-isip eh. So, maliban doon. Yun. Money come and go eh. Hindi siya ganun ka-importante. Second ano lang yung money. Second oxygen, kumbaga. Well, pinaka-importante sa lahat yung time. Tama? Kasi may kasabihan nga eh. Ito may kasabihan, tandaan nyo po ito. Kung sino naghawak kung saan mo binibigay yung oras mo, doon ka nagtatapon ng buhay. Ulitin ko. Kung saan nasayang yung oras mo,
kung saan napupunta yung oras mo, doon ka rin nagtatapon ng buhay. Isa sa mga pinaka-greatest achievement ko dito talaga sa ganitong business, yung, alam mo yun, yung hawak mo mismo yung oras mo. Yung tipong ikaw yung mag-decide kung ano yung gagawin mo ngayong araw, bukas, makalawa. Yung tipong ikaw ang nakadepende sa'yo kung ilang oras ka matulog, anong oras ka matulog, anong oras ka gigising. Tama. Kasi ang pera given yan eh. Marami akong kakilalang tao na maraming pera. Kaunti lang yung oras. May mga kilala din akong tao na may marami namang oras, wala din namang pera. Tama. Meron ding wala nang pera, wala pang oras. And isa sa pinagmalaki ko talaga dahil sa ganitong negosyo, pinakamahalaga, pinaka-greatest achievement ko dito, naintindihan ko yung time. Tama? Paano ka-importante? Totoo. Kasi actually ang buhay kasi natin isa lang eh. Walang take 2, walang take 3, hindi kagaya sa pelikula, di ba? So habang bata pa, habang may pag-asa pa, habang nakakita ka pa sa mga bagay-bagay o nakalakad ka pa everyday, enjoyin mo 'yan. Tama? Kasi kahit gaano ka kayaman, kahit gaano kadaming pera meron ka, kung hindi mo na kayang maglakad, hindi ka na rin ma-enjoy. Kung hindi mo na makita yung magandang bagay, hindi ka na rin ma-enjoy. Alright? So, kahit na sabihin natin, palitan mo ng isang mansion yung oras ko, hindi ko ipagpapalit. Totoo yan. Hindi namimili ang halaga ng oras. Ganun siya. Isa yan sa pinaka-greatest achievement ko dito. And yung mga materialistic na bagay, given naman yan na mangyayari sa'yo dito. Pero yung binibuild talaga natin dito, paano mo makontrol yung everyday mo? Paano mo makontrol yung araw-araw na meron ka? Paano mo makontrol yung oras na meron ka? Yun yung binibuild natin dito. Yung freedom, kumbaga. Yes. Oo. Oo. So, yun nga, sabi mo, yung time, yung mindset, yung Yes. income. Marami kasi dito na kumikita na, pero yung mindset nila, hindi pa nila na ano ba, tawag ito, hindi pa talaga totally na naibago. Ikaw, paano mo nabago yung ano mo? Yung oras mo, mindset mo, yung income mo? Siyempre lang. Discipline. Discipline ang kailangan. Pero walang perfect pagdating dyan. Kapag build ng discipline, walang perfect. Meron talagang sablay. Pero kapag ulit-ulitin, yung tipong gugustuhin mo lang siya. For example, depende kasi kung ano yung gusto mo sa buhay eh. For example, ang disiplina din naman, pwede siyang ma-practice. Tama? Napapractice din po siya. Kasi kapag ka okay na yung disiplina sa sarili mo, sasabay ka, ang mindset kasi sasabay na lang yan eh. Mabilis baguhin yung mindset, kalimutan mo lang yung mga nakaraan, bago na mindset mo. I-adapt mo yung mga bago. Ganun lang naman. Ang hirap lang magbago ng mindset kapag ang hirap mong mag-move on. Parang yung tipong mga lokal na paniniwala mo, tama? Yung tipong naniniwala ka pa rin na mahirap yumaman, isa yan sa kailangan mong baguhin eh. Tama ba? Yung naniniwala ka pa rin sa mga kasabihan ng lolo-lola mo, tama? Yung ganito lang tayo, tama ba? Pinanganak tayong ganito, ganito. So, ang mindset kasi mabilis baguhin. Yeah. Totoo. Kailangan kasi dyan, practicein mo rin. Alright? And habang ulit-ulit mo kasing gawin yung isang bagay na, habang ulit-ulit mong ginagawa yung isang bagay, na ma-master mo siya. Tama? And sabayan mo ng malaking goal, malaking ambition sa buhay, para at least ma-align na yung mindset mo papunta doon sa goal. And doon na rin mabibuild yung tinatawag na discipline. Kapag yung gustong-gusto mo sa buhay, ramdam na ramdam mo na siya, yung with feelings, kumbaga. Meron din kasing, alam mo yung may gusto, without feelings, hindi rin nakukuha eh. Kasi kapag inaantok, matulog. Tama ba? Kapag tinatamad, magpahinga. Kasi hindi nakaka-align yung gigil, yung feelings niya doon sa gusto niya. Kaya, alam mo yun, ganun ang Hindi align. talaga. Hindi talaga align. Hindi talaga align. Kaya sabi ko nga kapag meron kang bagay na gusto, kinikilig ka. Tama? For example, gusto mo ng kotse, dapat kikiligin ka. Yung tipong bago ka matulog, na-imagine mo na siya. Feel na feel mo na yung amoy ng kotse mo. Ramdam na ramdam mo na yung tunog. Diba? Parang
naglalakad ka, parang hawak mo na yung manubela. Diba? Doon ka manggigigil. Doon yan mapapractice yung disiplina. At saka yung mindset kasi, dependihan ko pa paano yung mga ipapasok mo dyan. For example, kapag nagpasok ka ng mga negative, lahat dyan, parang ano yan eh. Parang computer yung utak natin eh. Tama? Pag nag-install ka ng mga negative dyan, puro negative yung laman ng files. Pero kapag mga positive naman yung i-install mo dyan, puro positive yung laman ng files. Ganun yung utak. Parang garden yan. Na Yes. kapag nagtanim ka ng mga damo, so kailangan mo protektahan na hindi pasukin ng mga peste para hindi kukurutin yung mga damo. Sakto. So, Yes. So, grabe. Woo! So, punong-puno na ng learnings, no? Hindi pa tayo, yes. tawag nito, marami pa tayong pag-usapan. Pero, grabe, sobra-sobra na yung I mga think, naririnig nila. Di ba? And realization, malala talaga. Di ba? Ganun pala yung mm, life. Ganun pala kahalaga yung disiplina para makuha mo yung yes. goal mo. Kaya, ikaw dyan, mag-comment ka kung ramdam mo na ba yung na dinadrive mo na yung first car mo? Ramdam mo na ba yung first international destination mo? Yung mga ganyan. Dapat pala ramdamin. Dapat i-feel mo. Diba? Sabi ni Coach Armando, para ibibigay sa'yo. Kasi pag humiling ka, tapos parang wala lang, edi wala lang din yung wala ka ding nare-receive. Di ba? So, ayun. Now is, tawag nito, ano yung achievement mo sa ngayon na sobrang proud ka? Sa sarili. Ayun. Okay. Ayun, kasama na doon. Ah, isa sa mga greatest achievement ko, yung magiging financially stable ka. Yung tipong hindi mo na problema kung magkano yung bibili natin ganyan. Yung tipong kapag meron kang gustong kainin, makakain mo. Yung tipong kapag meron kang gustong puntahan, makapunta ka. Kasi may pera ka na eh. Tama? And yun, coach and I'm so very proud kasi maybe this year is yun, maglalabas na sport car. Yeah. And yeah. All right. Ramdam na ramdam ko na kilig ako. Hindi ko nararamdaman na pagod, puyat, inaantok kasi feel ko na siya eh. Yung baga, naririnig ko na yung boses niya. Ha? Hindi pong ganun. And I'm so very proud na yun, may mga team, community na Mm. sumuporta, di ba? Isa din yan sa greatest achievement eh. Yung may taong maniwala sa iyo. Yes, totoo yan. Di ba? Kasi marami akong kaibigan na hindi naniniwala sa akin. Ang tagal na namin nagsama, hindi pa rin naniniwala. Tapos ikaw na hindi naman kita ano-ano naniniwala ka. Yeah. Tama? So marami. Yung, especially yung dahil sa ganitong negosyo, suportahan mo yung pamilya mo, and yun, nag-100,000, nagsi-six figure a month ka. So, sobrang ganda lang ng sa feelings na dahil yung negosyo pala na ito, pwede pala pagpagandahin yung buhay mo. Lagi kong ito sinasabi eh, kung deserve mo talagang magandang buhay, dapat buhay din yung kapalit. In short, ibigay mo yung buhay mo dito sa ganitong negosyo kung gusto mo yung magandang buhay na kapalit. Na, Talagang itataya mo buong buo, no? minsan kasi kailangan natin intindihin na kapag nagnenegosyo ka pala, 'di ba buhay naman yung buhay mo din naman yung babaguhin eh. So make it sure na huwag kang magbigay limit sa sarili mo. Bigay mo rin yung buhay mo dito. Tama? Kasi kung binibigay mo lahat ng buhay mo sa pagnenegosyo ito, lahat din naman ang gusto mong maging buhay, yun din naman yung kapalit. Mm. Sakto. Ayun, na-mention mo na yung paano na bago din yung financial situation mo, yung lifestyle mo, paano ka na Oh, yeah, mga travel, di ba? yung mga travels mo, and I think magko-Korea ka naman next year. Diba? Actually, siguro bago mag-Korea, mag-Hong Kong muna, di ba? Mag-Hong Kong muna. May Hong Kong this year na? By October ata, by October. Wow. Finalize pa. Kung ano yung binigay ng Oo. desisyon na sumubok sa opportunity na to, di ba, Coach Armando? Ibang Yes! buhay.
Kumbaga yung nabago, yung binigay sa'yo, yung tipong, di ba, sabi mo nga kanina, nakapagbigay ka na sa pamilya mo, nakapagsuporta ka na sa Mm. pamilya mo, it's because of this business, di ba? Nabago yung buhay talaga, yung lifestyle, yung mindset, kung paano ka magsalita, kung paano ka nakakapag-influence doon sa mga taong nangangarap din, yung mga taong, Yes. di ba, naghahanap din ng solusyon sa sitwasyon na meron sila ngayon. Parang naghahanap ng hope ba? 'Di ba? So Yes. right now Coach Armando, ano yung pinaka mahalagang realization mo tungkol sa success? Anong klaseng realization? Marami. Tungkol sa success, for sure na nadaanan mo na iba kanina, pero ano yung mas pinaka mahalaga para sa na realization mo about sa success? For me, isa sa mga tumatak sa akin, success is nakadesign sa lahat. Totoo. Nakadesign sa lahat na pwedeng maging successful. Pero may reason bakit may mga tao hindi naging successful. Kasi babad sa, ang tao kasi career-oriented eh. Tama? Career-oriented. Hindi naman din natin masisisi yung kung ano yung past mo, ano yung mga nasang school ka graduate. Pero kung gusto mo talaga, isa sa mga na-realize ko dito, ang tao pala, ang tao pala talaga, kapag ka gustong-gustong maging successful, magiging successful siya. Tama? Meron din tao na gusto lang maging successful pero hindi niya talagang gustong-gusto, hindi siya magiging successful. And I realize na dahil sa negosyong ito, buti na lang kasi siguro kung hindi ako tumuloy, hindi ko ginaral, hindi ko ginalingan, ano kaya yung buhay ko ngayon? Baka artista ako, no? Yung tipong ano kaya yung saan ako kaya ngayon, di ba? Siguro nagjo-jote pa. And kasama na rin, grateful din ako sa company natin eh. Kasi maraming tao, alam nyo, maraming tao na nagsasabi ang ganitong business is pangit. Pero para sa akin, ito yung pinakamas maganda sa lahat ng maganda. Tama? Ito yung pinakamasarap sa lahat ng masarap. Tama? Kasi buhay na yung babaguhin dito eh. And ano yun? Tawag ito? Hindi lang kasi ito naintindihan ng marami. Pero which is good. Bakit? Para maging challenge din sa atin, hindi din kasi din pwede na maging madali yung success. Tama? Minsan kasi, para ma-appreciate din natin yung success, kailangan din nating pagdaanan kung ano yung bibigay na challenge sa atin para may value. Yung tipong kapag kumikita ka ng 1,000,000, worth it ang 1,000,000. Tama? Yes. Hindi yung parang nanalo ka ng loto, kinabukasan wala ka na ulit milyon kasi walang value sa'yo. Right? And maraming realization sa akin. Especially nung time na nag-travel kami alam mo sa China. Tapos yung tipong, yung paborito ko kasing kape is latte. And ang hinahanap ko doon, kahit nasa China pa ako, hindi ko hinahanap yung specialty ng kape doon. Ang hinahanap ko latte pa rin with sugar. yung tipong, yung tipong umiinom ka ng latte, tapos ikaw yung kasama mo nag-enjoy, tapos ako nakaupo doon sa upuan. Meron akong picture niyan eh. Tapos habang hinigop ko yung kape ko, naalala ko yung time na nagsimula akong gutom. Higop naman, naalala ko yung time na sabi sa akin ng kasama ko sa bahay, negosyo o ako. Higop na naman ulit. Naalala ko yung time na alam mo yung pag siningil ka sa bayarin sa bahay, tapos wala kang pambayad, pwede bang bukas na lang, pwede bang next day na lang, yung tipong sisigawan ka na, di ba? Higop na naman ng kape. Hanggang naubos yung kape, ang dami kong realization. Yung tipong nag-flashback sa akin lahat yung simula. Tama? Yes. Tapos nandun lagi yung buti na lang talaga. Buti na lang talaga, di ba? Yung tipong gano'n. Yung tipong maalala mo lahat yung mga sinasabi ng kapitbahay mo, yung mga sinasabi nilang wala kang marating, hindi mo kayang maging successful, di ba? So, doon mo ma-realize talaga lahat-lahat kung ano yung past mo, doon mo ma-realize lahat. Kapag nandun ka na sa tuktok, makikita mo na yung pinagdaanan mo sa baba. Yes. Mm. Wow. Totoo yan, totoo yan.
Ngayon kasi sa especially kapag bago, hindi pa mararamdaman, hindi pa makikita 'yan eh. Hindi Kasi na mapi-picture out yan eh. hindi mo ma-picture out. Saka mo makikita 'yan kung gaano kahalaga, tama, kapag nandun ka na sa taas. Yes. And excited pa rin ako ulit kasi lahat tayo dito is nagsisimula ulit. Minsan Mhm. kasi kailangan din nating hindi titingnan na nasa taas ka na. Tama? Lagi mong titingnan na nagsisimula ka pa lang. Kasi minsan kasi pag maging sablay din sa disiplina, parang nakatikim ka lang ng 1,000, 100 na ano, tawag to? 100,000, nakatikim ka ng 100,000 sa isang buwan. Minsan kasi tataas din yung value natin, tataas din yung pride natin eh. Mm. Alam nyo ba, yun yung simula sa kamatayan ng success mo. Yung tipong lumalaki income mo, lalaki din yung ulo mo, wag ganon. Alright? Kapag kumita ka na malaki dito, kasi kikita ka naman talaga, always be humble. Kasi wag dapat magbago at wag dapat sumaba yung attitude mo sa paglaki ng kinikita mo. Tama? Babawiin sa'yo. Oo, isa yun sa pinaka-importante. Yung tipong kapag kumita ka lang ng 100,000, feeling mo 10,000 lang yung kinita mo. Para hindi tataas yung value mo. Although, hayaan mo na mataas ang value mo sa paningin ng iba. Pero sa paningin mo dapat mababa ka. Stay on the ground. Yes, yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi Tuloy. once Mm. na alam mo yung feeling mo mayaman na mayaman ka na. Guys, yun yung simula. Yun ang simula na pababa ka. Tama? Kasi marami akong kakilala na kumita lang ng ganito, alam mo yung hindi mo na mahawak-hawakan, di ba? Hindi mo na makausap, hindi mo na matouch, di ba? Yung tipong alam mo kung paano siya nagsimula nung kumita lang, iba na, tama? Alam mo paano siya naging buaya, paano siya lumaki, kilala mo siya, tapos nung lumaki na, kakainin ka na rin. May mga ganun. And ang tao iba-iba naman na realization eh. Iba-iba Mm. naman ang realization kapag nandoon ka na sa dulo. Doon lahat babalik at babalik yan. Maalala nyo yung mga sinasabi namin na hataw lang, dapat makapag-direct ka ng ganito, dapat Sakto. Totoo yan. dapat makapagpa-enroll ka, di ba? Mm. Maalala nyo lahat, maririnig ulit yung mga boses namin. Oh, alam nyo na. Di ba? Pag binabakbak, Yan, isa yan. Hindi ko alalahanin nyo. Yes. hindi ko nga makalimutan sabi ng apply namin before eh na hindi bagay sa na wala kang direct, gwapo ka. Ah. Eh, dapat lang. Oh, dapat kung gwapo o maganda ka, dapat mo pa. Hero. Ayun. So, grabe, ang dami kong natutunan sa iyo. Ang dami kong mga wisdom na isa yun sa napansin ko sa pag ikaw ay tama na yung mindset mo, yung tipong okay ka na mag-isip ba? Yung tipong hindi toxic kung mag-isip ba? Iba Mm. din magsasalita, iba din yung magiging impact mo doon sa mga listeners mo, doon sa mga nakikinig sa iyo. So, Yes. ito na lang, kung ikaw, para sa'yo, kung makakausap mo yung old self mo, yung hindi ka pa nag-umpisa, yung dating ikaw, yung empleyado ka pa lang, 'di ba? Yung dating, 'di ba, yung old self mo, kung makakausap mo siya ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Simple lang. Pagtawanan kami. Alam ko kung meron lang sanang reverse, kung meron lang sanang record yung mga nangyari sa buhay, napakasarap Hmm. panoorin talaga. And iisa lang yung sabihin ko eh. Thank you, self. Yeah? Kasi kahit hindi ka magaling, naniniwala ka. Kahit hindi ka matalino, naniniwala ka. Naniniwala ka na kaya mo pala. So, thank you, self. Kasi nung time na, alam mo yun, nung time na kahit lubog tayo, wala tayong pera, hindi tayo sumuko. Yung tipong, thank you, self. Kasi nung time na binigay sa'yo lahat ng challenge, malakas pa rin ang loob mo. Ang sarap nga minsan kausapin ang sarili eh. Makikita mo naman ang sarili mo sa salamin eh. Kung pwede lang sana, di ba? Kung pwede lang sana, ang dami kong pwedeng sabihin.
And meron pa akong pwedeng masabi yung tipong thank you sir kasi nung time nagsimula kasi network, pwede sobrang payat mo, buti na lang hindi ka na Hindi ka natukhang. hindi naghiwala yung buto mo. Yung tipong gano'n. And nakakatuwa lang. Thank you sir kasi buti na lang nagsisipag ka. Way back nung nagsimula ka. Yan. Pinili mo na pinili mo na yung tipong deserve mo munang mahirapan. Kasi minsan, akala natin kapag nagsimula tayo sa negosyong ito, kikita ka agad ng malaki, maganda ka agad ang buhay. Hindi eh. Iba-iba reality. Kailangan muna dadaan ka sa tamang proseso eh. Kaya kung yung sarili na talaga natin hindi kakayanin, hindi rin tayo maging, tama ba? Hindi tayo mag-success, totoo yan. Kaya meron tayong mga taong maririnig din sa labas, dyan ako dati, hindi talaga siya naka-design dito eh. Hindi niya deserve. Wala naman talagang scam na company, totoo lang. Sadyang may mga tao lang talagang tanga. At hindi nila alam kung bakit sila tanga. Yes. Yun yung saktong word yun. Totoo, Tanga. totoo. Hindi naman bubo, totoo. Alam naman nila. Yes. Alam naman na talagang maraming naging successful dito. May naka-sport car, may kumita ng milyon-milyon a month. Tama? Pero bakit natin hindi gugustuhin? Kung kaya nga nila, tayo pa ba? Mm-mm. Tama ba? So, yun lang naman sa akin. Kung And pwede nga lang sana ipa-play ko kay Lord yung ano? dating ikaw mo, makita mo talaga harap-harap, no? Kaya nga minsan nga pag nakikita ko yung mga old picture ko, sabi ko, ito pala yung mukha ko dati. Ito pala ako dati, grabe oh. Pogi-pogi oh, yung tipong gumano na yung mukha ko. Wala na naman, di ba? So, gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, gusto niyo talaga ng magandang buhay, bigay niyo yung buhay dito. Ang effort, hindi lang basta effort kapag nagsisimula ka sa business. Tama? Kasi nung time na nagsisimula kami, alam nyo guys, 2-3 oras lang yung tulog namin. You all out talaga. O, kasi sabi nga ng apply namin kung sino dapat yung magsisipag, dapat ikaw yun kasi ikaw yung nagsimula. Dapat mas masipag ka sa amin. Tama? Then, Yes. yun, sinipagan namin. Hindi sumuko. Yun, kahit hanggang ngayon, meron pa naman paunti-unting problem, pero ang bilis na lang isolve kasi how many problems na pinagdaanan namin, basic na lang kung meron darating, ina-accept na namin at kung kailan kami may problema, doon kami masaya. Bakit? Alam mo na yung kasunod. Yes. Alam na. Blessing na yung kasunod. Di ba? Sa'yo ko din yung narinig eh. Blessing na yung kasunod. Ang life kasi, may life balance kasi. Hindi kasi pwedeng puro sarapan na lang eh. May life balance na tinatawag. Kaya kapag meron kang problema, alam mo, napakasarap magkaroon ng problema. Bakit? Alam mo nang kasunod. Alam nga naman problem ulit. Alam naman puro problem. Di ba? Kung may problema, may biyaya. Ganun lang naman eh. Kung Mm-mm. kailan dapat malungkot kapag nasa iyo na yung lahat. Kapag may biyaya kang dumating, dapat prepare ka na. Kasi alam mo yung kasunod, problema. Sakto. Ayun. Yan. So, grabe. And isa pa, thank you din sa'yo. Siyempre, kasi tumuloy-tuloy ka at di ka nung mga time na mga panahon na gusto mo nang umayaw, gusto mo nang, di ba? Ayaw mo na, pero tumuloy ka pa din, nagpatuloy ka pa din. Meron tayong ganito ngayon. Kasi in this community pa, ikaw talaga yung merong merong tinatawag na man with wisdom. Kasi ang dami naman matutunan. Pag So, ikaw magsasalita, daw ka magbagsak ng mga wisdom mo, mga knowledge mo dito sa amin. Talagang pag nakikinig ka, marami kang makukuha yeah. mga lessons na 'di ba yung mga napagdaanan ni Coach Armando, kung ikaw wise kang taong nakikinig ngayon, kung yung mga lahat ng pinagdadaanan niya, kung na-internalize mo yun, hindi mo na madaanan yun kasi naintindihan mo na eh. 'Di ba? Yes. So, yun nga, pero sabi mo nga kanina na ang success, kailangan mong paghirapan. Kailangan mong ihanda ang sarili mo sa mga challenges na, kasi di mo matatawag na success yan kung walang challenge eh. Yes, Kasi yes, di ba, yung totoo. success nga, kasama niya talaga yung challenge, hindi niya yung opposite, kundi Mm. yung kasama niya para makarating ka dun sa success na gusto mo. Well, I think
This is our last Mentor Armando, ano mo na lang yung mensahe mo sa lahat na nandito right now, lalo na yung mga OFWs, mga empleyado, mga kabataan, mga habbers na nandito lumalaban sa kanilang mga pangarap. Ayan. Yung pasoko na rin. Yes. Natutuwa lang ako nung time akong Hammers bago. Isa din ako. Ramdam na ramdam ko yung maramdam ng Hammer ngayon eh. Yung kapag nagka-problema ng pera, maisipang, uwi na lang yata ako. The easiest way to exit Ah. daw. Na lang ako. Actually guys, this is very important para sa lahat. Kasi ito, tingnan nyo to. As long as nagsisimula ka, bivisualize mo na yung bagandang buhay na inaharap. Tama? Doon ka tututok. Kasi yun yung tatrabahuin natin. Like for example, gusto mo ng pinakamalaking bahay worth of 5 million. Sabihin natin, 5 million ang bahay mo. Dapat nabivisualize mo na ilang parking, ilang sasakyan ba dapat yung magkasya sa bahay mo. Tama? Yung tipong saan ba nakalagay ang swimming pool. Bivisualize mo na yan. Tama? Kasi yun yung magiging buhay mo sa hinaharap eh. Ilang floor ba ang bahay mo? Ilang bedroom ba ang meron sa bahay mo? Gaano ba kalaki yung sala? Tama? Bukod doon, saan ba dapat na itayo yung bahay mo? Pangalawa, ano ba ang kotse na dapat meron ka? Anong sport car na meron ka? Tama? Gaano kalakas tumakbo yung sasakyan mo? Gaano kamahal? Mga ilang milyon ba yung sasakyan mo? And ilang bansa ba dapat yung mapupuntahan mo? Anong lugar ba yung maiikot mo, local or international? Magkano ba dapat ang savings mo? Saan mo ba dapat dalhin ang pamilya mo kapag kumita ka na ng malaki? Saan mo ba sila ita-travel? Lahat yan i-visualize nyo na. Bakit? Kapag malinaw na sa'yo yan, right? Kapag malinaw na kasi sa'yo yan, yun yung magiging buhay mo after a year, 5 years, 10 years, kung ilang years mo bago kuhanin, yun yung magiging present life mo sa hinaharap. Minsan kasi, totoo lang, kaya lang naman tayo nawala ng gana sa pagninegosyo. Hindi na tayo minsan nagme-message sa coach natin kasi hindi malinaw sa atin ano ba talaga naghihintay sa atin. Kaya ngayon pa lang, visualize mo na yan. Kaya nga, minsan, ilalagay mo na sa lahat sa dream board mo. Anong kulay ng bahay mo, anong kulay ng kotse mo, magkano ang savings mo, anong bansa yung mapupuntahan mo. Kasi yun yung tinatrabaho natin sa present ngayon. Tama? Para every time na magkaroon ka ng problema, hindi mo siya mapapansin. Bakit? Ipagpalit mo ba yung malaking bahay, magandang kotse, maraming lugar na mapupuntahan, ikumpara doon sa problemang lumilipas din naman, sa kaunting problema. Every time na may challenge ka, hindi ka matalo. Bakit? Alam mo kung gaano kalaki ang purpose na meron ka. Tama? Kapag nabivisualize mo na, yun ang pinaka-importante sa lahat as long as nagsisimula. Especially sa mga OFW. Sa mga OFW, unahin ko ha. Sa mga OFW naman, ano ba yung buhay na ibigay mo doon sa pamilya mo? Puro lang ba padala? Puro lang ba padala doon 20,000 every month? Sapat na ba yung 20,000 every month mo? Panggatas, pangkain, pang araw-araw nila? Tama? Ngayon, ibibasualize mo na. Ano ba yung bahay na patirahan mo sa kanila? Tama ba? Ano ba yung serbisyo na ibibigay mo sa kanila? Yung tipong nandun ka, kasama mo sila, ikaw nagpe-prepare ng baon, ikaw nag-ahatid sa school. Dapat pinapangarap mo na yan, nakikita mo na yan. Parang yung laban mo ngayon, nagsisipagan mo na sisipagan. Yung laban mo ngayon, gigil na gigil ka. Tama? Yung hataw mo ngayon, yung tipong alam mo yung kapag malinaw pa sa sikat ng araw yung gusto mo sa buhay, maniwala ka sa akin, hindi ka antukin every time na hataw ka, hindi ka tatamarin. Wala kang excuses kasi bakit? Hindi mo ipagpapalit yung gusto mong mangyari sa buhay mo sa hinaharap. Tama? Pero mo kapag sinabi kong 5 milyon, 5 milyon ang halaga ng bahay mo, 2 milyon ang halaga ng sport car mo, or 4 milyon ang halaga ng sport car mo. Tama? Kung sabihin ko sa iyo na after 5 years, ganyan ang magiging buhay mo, tama ba? Hindi kaya ipaglaban mo kahit patayan pa? Tama ba? So, ganun ka-importante na mabivisualize mo na. Makikita mo na siya. Mararamdaman mo na siya. Tama? Yung kulay ng swimming pool, ano bang klaseng swimming pool? Sprite ba ang laman or Coke? Yung tipo,
Yung tipong ganun, di ba? So, ano ba, dapat with feelings na ba? Kumbaga, with feelings na para at least pag nag-message sa'yo yung coach mo, excited ka kasi mayroong maitulong yung coach mo, may maituro sa yung coach mo para mas mapadali na makuha mo yung gusto mo sa buhay. Tama? Kaya sa mga haber, sa mga nandito sa Pilipinas, yung mga kabataan ngayon, ha? Guys, maniwala kayo sa akin. Masarap mamuhay yung tipong maraming laman ang wallet. Yung tipong magdadrive ka na sa sarili mo sa sasakyan, ang music, tigiding-ding, tigiding-ding, ayos, ayos, baby, yung tipong pag bumuhos ang ulan, di ba? Hindi ka nabasa. Pag uminit, hindi ka mabasa. Tama? Parang bagong ligo ka lagi. Ang sarap sa buhay na gano'n. Kaya ngayon pa lang, pangarapin mo, atawin mo, sipagan mo. Bakit? Lagi ko itong sinasabi, ang situation mo sa ngayon, tama? Kwento mo yan pagdating ng panahon. Kaya mas maganda nga na nahirapan ka ngayon para mas magandang kwento sa dulo. Yes. Ano ba alam kung gaano ka-importante yung mga problema dumarating sa inyo? Walang success, walang saysay ang success kung hindi pinakamapait yung nakaraan. Tama? Parang MMK. Pansinin yung MMK, hindi maganda ang kwento nila kapag hindi na napakapangit ng, alam mo yon, pinagdaanan nila. Pero sa dulo, siya pa rin yung bida. Ganon din tayo. Tama? Tayo pa rin ang maging bida. Kahit dulo, kahit ibigay na sa'yo lahat ng universe, ang lahat ng problema, parang ikaw na yung kinawawa, tanggapin mo. Bakit? Malaking bagay yan. Ang dami mo ma-inspired pagdating, kagaya sa amin. Kung hindi namin pinagdaanan yung, alam mo yun, hindi namin pinagdaanan yung gutom-gutom na yung time na 2021, di ba? Kung hindi kami nagugutom, ano ikikwento namin sa inyo? Tama ba? Kung hindi kami nahirapan, ano ikikwento namin sa inyo? Tama? Paano ka ma-inspired? Parang ganito, wow lang kaagad. So, ang ganda ng purpose niyan. Akala kasi natin kapag may problema tayo, hindi para sa atin ang business. Tama? Akala kasi natin kapag binibigay na sa atin yung mga challenge, mga rejection, kapag nag-imbita ka ng tao hindi sumama, hindi para sa iyo ang negosyo. Kaya lang naman may mga taong hindi sumama kasi hindi para sa iyo 'yan. Tama? Pagpraktisan mo lang sila at yung mga taong nakausap mo, may malaking parte din yan sa magiging success mo. Bakit? Diyan ka matuto eh. Tama ba? Diyan ka matuto. At alam niyo yung pinaka-importante sa lahat, experience is the best. Bakit? Hindi ka matututo sa negosyong ito kung wala kang mai-experience. Kaya kapag nag-imbita ka ng tao, na-reject ka, goods yun. Mag-imbita ka ulit. Hindi pwedeng, coach, naka-imbita ko ng 10, wala namang sumali. Tama? O, 10 ulit. Ulit, pag wala pa rin sumali, 10 ulit. 10 ulit, 10 ulit. Tama? 1 year ka na, wala ka pa rin resulta, 1 year ulit. 2 years ka na, wala pa rin resulta, 2 years ulit. Tama? Huwag ka lang talagang tumigil. Bakit? Para hindi ka makasama doon sa mga taong nagkwento na dyan na ako galing, wala namang nangyari sa akin, tanga yun. Tama ba? Kaya guys, ngayon pa lang, kung gusto mo talagang tuduhin ang negosyo ito, gusto mo talagang magkaresulta sa negosyong ito. Gaya nga nasabi ko, buhay ang itataya, buhay din naman yung magiging kapalit. Alright? Huwag magreklamo. Kung mahirapan, huwag magreklamo. Tuloy-tuloy lang. Tama ba? Yung effort mo, kung mayroong mang bagay na ipa-priority, ito, tandaan nyo to, dito natin makuha yung paghawak sa oras sa negosyong ito. Hindi lang pera. Dito mo makukuha yung hawak mo ang bit. Hawak mo ang oras mo. Tama? Dito mo makukuha yon. Totoo yan kasi nakuha na namin eh. Ang sarap matulog yung tipong wala kang inaalala ang problema kinabukasan. Ang sarap gumising yung tipong excited ka naman sa another day. Tama? So, ang sarap. Totoo. Ngayon, yung mga nangyari sa amin, sumalpok lang sa utak namin na luluwas kami sa Masbate, mag-expand. Wala kaming inaalala kasi wala naman kaming mga boss eh. Gusto lang talaga namin yan, mag-expand para matulungan din yung mga nasa Masbate. And yun, ganun ka-importante yung oras. And habang bata pa, yung tipong ngayon, kung alam mong kaya pa, tama, isusure na natin yan para pag nagkasasakyan ka, kaya mo pang umapak ng gas. Kasi naku po, kung 80 years old ka na,
nagkaroon ka ng sport car, naku po, napakatigas ng gas apakan. Baka ramdam mo na yung arthritis mo. Tama? Napakalamig sa ibang bansa, baka hindi mo nakakayanin. Kaya yun yung point ko. Ngayon pa lang, habang kaya pa, do your best. Right? Hindi sukatan dito kung ano yung buhay mo ngayon. Ang sukatan dito kung paano ka lumaban sa ngayon. Bukas at magpakailanman. Yun ang totoong sukatan. Alright? Yes! Grabe kung ano yung sitwasyon mo ngayon, hindi yan yung final destination mo. Diba? Coach Yes. Armando? Kaya Yes. tuloy-tuloy lang. Thank you so much for having you tonight. And marami pa kayong natutunan. Mag-ingay naman kayo dyan sa comment box natin. Ayan, pasalamatan nyo naman si Mentor Armando for, di ba? And for having him sa ating second episode ng The Hustle Journey. Di ba? Ang dami naming natutunan. Mentor Armando, maraming salamat. And thank you so much talaga. We are very grateful sa skills mo, sa talento mo, sa kagwapuhan mo. Kasi Yun. kasi meron tayong di ba, lupit na sistema right now. So thank you so much. And meron ka bang gustong i-promote or ikaw na. Please follow my YouTube and TikTok channel. Hindi ako vlogger, ha? Tapos yung mga tamasbati dyan, Ito. Kung meron kayong mga kaibigan, alright, kaibigan, surusbate, mga kakilala, inform mo, refer mo kami kasi meron kaming gaganapin doon na big orientation, personal orientation, face-to-face orientation. So makakausap namin personal yan, makikita kami, okay, mahahawakan kami, yan. Kailan yan? Mabiso-biso kami. Ay, wow. Kailan yan? This coming August 4, nasa Masbate na kami. Alright? August 4, nasa Masbate na kami. Kaya sa lahat ng mga nasa Masbate ngayon na nandito, prepare maghakot. Ang dami nyo ng hakot. So, mas damihan pa. Ang goal po natin, buong Masbate, gagawin nating UR online system yan. Pero may nabasa ako sa comment, meet and greet daw sa Hong Kong. Iyon. Ayun, meet and greet sa Hong Kong, guys. Sa mga nasa Hong Kong naman, ito exciting. Bakit? Kung matuloy po kami this coming October, travel po yan ng company, which is sa PGI. May kasabay na po yung events na magaganap po mismo sa Hong Kong. Kaya sa lahat ng mga nasa Hong Kong, see you there. Abangan nyo po, mga... Right? Kasama po namin yung M1, yung A1 Business Club, kasama po namin. Kaya yung grand natin, yung mother team po natin, kasama po namin yan. Kapag hopefully natuloy yung PGI sa Hong Kong, may magaganap po na events. Alright? Yes. Kaya yun. Yes. Thank you so much. Cheers! Ayan, Mentor Armando, thank you. Maraming salamat. And take picture muna tayo bago